Sa Opo. case ni Senator Bato, nababalitaan naman natin na parang sinurrender na ng ating Pangulo ang yung jurisdiction over Senator Bato at willing yung gobyerno na ibigay siya sa ICC. Attorney, may arrest order na po si Senator Bato de la Rosa. Yan po yung inanunsyo ng Department of Justice kahapon at itinuturing na po siyang pugante. Batay na rin po doon sa inilabas na desisyon ng Supreme Court na kung saan ay binasura nga nila yung naging hiling o itong TRO hiling ng Senador Bato de la Rosa. Ano ho ang masasabi po ninyo? Nagsalita ng Korte Suprema, so sa ngayon, walang restraining order na inilabas, kaya pwedeng arestuhin si Senator Bato. Pero hindi pa tapos ang laban legal ni Senator Bato kasi on the main case, baka bumaliktad pa ang Korte Suprema at magdesisyon na isang illegal na hakbang ang pagdakip sa kanya kung hindi dadaan sa lokal na korte. So, it is a temporary setback for Senator Bato, but again, dahil diyan ay walang makakapigil sa gobyerno kung i-voluntary surrender siya sa ICC. Opo. Pero sa tingin po ninyo, attorney, ano yung pinaka-reason ng Supreme Court? Kasi nga maraming mga espekulasyon, maraming mga pahayag, opinyon ng ating mga kababayan, bakit hindi na lang talaga yung naging desisyon ng Supreme Court ay inilabas considering na nagkakagulo na ang ating bansa ngayon? Tama po kayo. Kaya kung titignan natin, meron namang minority justices na yung kanilang opinion dapat nag-issue ng TRO. I think yung boto is 9 against 5 and 1 abstain. No? So, ibig sabihin nahati rin yung Korte Suprema. Yun nga lang, sa isang collegial body, mananaig yung majority. Now, sa ulitin, ito ay provisional decision on a provisional prayer, no? Ibig sabihin, yung main case, yung argumento against sa legalidad ng warrant of arrest ay hindi pa pinag-uusapan o nadidesisyonan ng Korte Suprema. But tama yung obserbasyon mo at kung ako ay kasapi ng Supreme Court, boboto ako na dapat para magkaroon ng political stability at walang untoward incident na mangyari o karahasan, sana bago sila mag-desisyon ng pinal sa isyung warrant of arrest at yung kasama na rin dyan, yung jurisdiction ng ICC, sana nag-issue muna sila ng TRO. Yun nga lang, hindi talaga natin masasagot kung ano yung damdamin ng mga bumoto kontra sa TRO. Opo. Pero yung mga senador na tumulong baga sa pagtakas o pag-alis ni Senator Bato mula dyan sa Senado, possible ho ba ay masasabit po sila at may pananagutan po sila kaugnay nga doon sa pag-alis ni Senator Bato mula sa Senado? Yung isyong yan, sa criminal law, kung merong complaint, titignan kung yung naging aksyon ng mga senador ay may criminal intent. Pag na-prove naman na in good faith yon, na wala silang criminal intent na i-violate ang batas kasi nasa isip nila na yung issue ay pending pa sa Korte Suprema. Una yan. Pangalawa, wala namang properly served na warrant of arrest. At hindi nga binigyan ng kopya ng warrant of arrest yung Senado. At pang-apat, hindi rin dumaan ito sa Interpol na proseso. So,
Maraming depensa na pwedeng gamitin ang mga senador sa issue ng pag-alis ni Senator Bato sa Senado. At ako'y naniniwala na sa rason na hindi pa nagsasalita ang Korte Suprema nung mga panahong yon, merong benefit of the doubt na ibibigay sa mga senador at sa mga kawani ng Senado na nag-protect sa institusyon ng Senado. So, in a criminal case, you have to prove beyond reasonable doubt. Now, yung sa ideya naman kung pwede silang kasuhan, wala namang makakapigil sa NBI o sa kapulisan na mag-file ng kaso. Pero iba namang issue, let's say kung may findings yung prosecutor kung iaakyat ang kaso sa korte. Now, alam naman natin ang DOJ, siya yung magdedetermine dahil nagbigay na ng opinion yung DOJ, so baka meron ng leaning towards a particular opinion ang DOJ. Yung last naman na maghuhusga ay ang ating mga korte. At sa tingin ko sa korte, titignan ng korte yung circumstances sa isyung pag-alis ni Senator Bato. At isa pa, yung panghuli, hindi pa rin natin alam ang magiging final na desisyon ng Korte Suprema. Pwede pang bumaliktad ito. Opo. May tuturing ho ba, attorney, na lawful arrest kung sakali man na isang citizen ang huhuli kay Senator Bato dahil nga ay may mga nananawagan na sa taong bayan na kung makita nila si Senator Bato ay pwede nilang ihulihin at ipadala, i-report sa mga otoridad? Sa tingin ko hindi pwede kasi kung yung pwede lang mag-aresto kay Senator Bato ay yung may kopya ng warrant of arrest, no? Yung citizen's lawful arrest ay pwede lang kung sa harap niya may nangyayaring krimen o talagang may kakaganap lang ng krimen na may personal knowledge siya at ano talaga, yung talagang witness siya sa bagong krimen na naganap, no? But in this particular case, yung civilian, nababalitaan lang ng civilian sa mga balita yung sitwasyon ni Senator Bato. Yung to be safe for them, kung nakita nila si Senator Bato, edi tumawag sila ng kapulisan and let the police handle their job. But kung makikialam sila, it will be very dangerous to all parties. Dangerous to Senator Bato, dangerous rin sa civilian. Kaya ipagkatiwala na lang nila sa mga authorities. Opo. So, baga, ang gagamitin ng mga otoridad na isisilbing warrant yung mula sa ICC mismo at hindi dito sa ating korte, attorney. Yan ang malinaw. Yung sa pagkaalam ko, di ba parang sumali na yung Interpol. So, may dokumento niya for sure na manggagaling sa DOJ na siyang gagamitin ng kapulisan at siya rin gagamitin ng NBI at ng ibang lawful authorities para maepekto yung request for arrest ng ICC. Kasi wala namang direktang karapatan ang ICC na gumawa ng arrest. It has to pass through the Philippine government. At yung sa Republic Act 9369, yung sa batas na yan, yung kailangan i-surrender voluntarily ng ating gobyerno ang karapatan niya over the jurisdiction ni Senator Bato. So either way, let's say we have to pass through the extradition treaty or iso-surrender ng gobyerno ang karapatan niya over a Filipino citizen dahil may hingi ang korteng international o isang foreign court. Sa case ni Senator Bato, nababalitaan naman natin na
parang sinorender na ng ating Pangulo ang yung jurisdiction over Senator Bato at willing yung gobyerno na ibigay siya sa ICC. Opo. So ang lilinawin ko lang, yung hiling ni Senator Bato na dapat dumaan sa Korte ng Pilipinas, itong arrest warrant mula sa ICC, ay hindi pa yun nadidesisyonan ng Supreme Court. Hindi pa nadidesisyonan, pero dahil yung interpretasyon ng executive branch of government, pwede siyang arestuhin, pwedeng magawa yun ng executive branch dahil walang TRO. So, kung may TRO, sana napigilan yung executive branch. So, pwede rin sabihin ng executive branch, kahit let's say later on, napatunayan na magdesisyon yung Korte Suprema kontra sa executive branch, sasabihin rin ng executive branch, in good faith kami dahil ito yung interpretasyon namin sa batas at hindi nyo naman kami pinigilan. Kaya gagawin namin ang sa tingin naming tama at yun yung pag-aresto kay Senator Bato. Yun yung problema, magiging moot and academic yung issue kung ipapadala si Senator Bato sa Netherlands and later on ang Korte Suprema magdesisyon na mali pala. So ano na magagawa natin? Nandun na siya sa ibang lugar. Opo. Kaya naman, ang suhestyon ng ilang mga abogadong nakakapanayam namin, magtago na lang ng mabuti si Senator Bato para hindi mahuli daw. Attorney, ano bang masasabi mo? Bawal sa mga abogado na magsabi ng ganyan, lalo na may, let's say, the Philippine government and affirmed by the court, magsasabi na valido ang isang warrant of arrest. Bawal sa abogado magbigay ng ganyang advice dahil nag-take oath kami na dapat i-defend namin ang konstitusyon at yung mga batas. Kung meron man ganyang opinion lang yan nila, pero dapat sa mga abogado, bawal kami magbigay ng ganyang advice. Opo. So, we are bound by legal ethics. Opo. At pwede rin hubang isilbi yung warrant of arrest sa inyo, sa mga abogado? Naintindihan ko yung opinion ni Attorney Bondok, no, ni Ka Jimmy, pero ordinarily, under Philippine law, for example, you will serve the warrant of arrest against the target, no? But yung sinasabi naman ni Attorney Jimmy, in the case of an ICC warrant, which is an international court na hindi na tayo miyembro ngayon, may kawalan ng batas sa relasyon natin sa ICC kasi hindi naman siya foreign country. At may kawalan rin ng treaty yung sa ngayon, no? Although may sinasabing residual effect nung dating kasunduan. So naintindihan ko si Attorney Jimmy, pero siyempre if we follow Philippine law, yung arrest warrant, you serve it on the target, on the suspect being arrested. Kaya mas makakabuti kung yung Korte Suprema sagutin na ang issue na nakabinbin sa Korte para maliwanagan lahat. So, yan yung aking sagot. Opo. Kung sakali mang mahuli itong si Senator Bato de la Rosa, kaagad-agad ba siyang ilipad doon sa ICC o hihintayin yung magiging desisyon ng Supreme Court, attorney? Ginawa na nila kay former President Duterte sa ating Tatay Digong na inilipad siya kasi natandaan nyo, bago siyang inilipad, humingi rin, nag-file rin sina Attorney Torion ng TRO at injunction sa Korte Suprema. Hindi rin inaksyonan yung TRO and injunction. Yung main case nakabinbin hanggang ngayon. Kaya inilipad si former President Duterte sa Hague. O anong nagawa natin? Wala. Yung makakapigil lang ay ang Korte Suprema kung gagamitin natin o irerespeto natin ang ating batas. Labas sa batas, bawal nating sabihin yan.
dahil magiging issue political na yan. So, pag isyong batas, talagang Korte Suprema lang ang sana nakapigil sa kapulisan o sa Philippine government para mailipad si Tatay Digong at sa ngayon para mapigilan ang pag-aresto kay Senator Bato. Ngayong nahaharap nga itong si Senator Bato sa arrest order, attorney, at maingay pa rin o nagpapatuloy pa rin itong mga umuugong mga usap-usapan o mga balita na panibagong kudita dyan sa Senado, considering na manipis nga daw yung agwat lamang ng majority, between majority and the minority dyan sa Senado. Paano po yan makakaapekto ngayon? Possible ho ba na matitibag na yung Senate majority, yung bagong Senate majority, o nakikita mong stable pa rin itong solid, itong 13 senador na nasa Senate majority ngayon? Kung yung nakaupo dyan ay Duterte 10, masasabi nating solid. Yung talagang masasabi nating atin, sino sila? Si Senator Bato, nawawala na nga ngayon si Senator Robin, Senator Bongo, no? Senator Marcoleta, at naging guest candidate nung huli si Senator Amy, na sa ngayon, to be fair to her, nagpapakita naman ng let's say pagkampi, no, sa ngayong Senate majority. Yung mga iba nating kasama nila na sina Senator Cayetano, Peter Cayetano, si Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, Senator Villanueva, they originally belong to the previous minority na kasama yung mga PDP senators at kay Senator Amy at Senator Marcoleta. Nadagdagan lang tayo ng magkapatid na Senator Villar at si Senator Pia Cayetano. Now, alam rin natin na yung mga senator, yung 13 senators, yung iba sa kanila may mga kaso na nakabinbin. Hindi natin alam ang epekto kung ifa-filean sila ng kaso. Lalo na, what if kung yung ifa-file sa kanilang kaso ay plunder? Hindi natin alam ano yung magiging resulta sa kanilang pag-iisip. Sana maging tapat sila sa kanilang grupo sa ngayon, pero hindi kasi sila yung talagang Duterte 10 kaya individual na desisyon nila yan at tao lang naman sila. Kaya sa magkabilang panig, may kanya-kanyang interest at sa huli, yung individual senators ang makakasagot lang yan. Opo. Kung sakali man, attorney, na magkaroon po sila ng mga kaso, karamihan po sa majority ngayon ay may mga iba't ibang kontrobersya ang kinakaharap tulad ng mga nabanggit po ninyo. Kung magkakaroon po sila, tutuluyan po sila at manindigan po sila sa kanilang prinsipyo at ang kanilang mga naging desisyon, maaari ho pa silang makaboto pa rin against doon sa impeachment ni VP Sara, kung sakali man? As with regards the conviction ng isang impeachable official, yung mga kukontra sa impeachment, hindi nila kailangan bumoto. Yung kailangan lang boboto, yung magko-convict. Yung magboboto to convict. So, pag merong 9 senators na hindi boboto, mag-absent sila. O yung iba nakakulong. Mananalo pa rin yung kumontra sa impeachment kasi you need 16 positive votes. Pero sa isyong pamaraan o proseso ng impeachment proceeding, pag maging absent ka sa impeachment court, yan yung aantayin natin kung ano yung magiging sagot, kung allowed ba yung pagboto through video. Pero even if allowed pagboto pag video, kung gaya ni Senator Bongo, dadalhin sa
ICC sa Netherlands. Kasi sabi ni former Senator Trillanes, yung susunod kay Senator Bato si Senator Bongo. Kahit video, hindi yun i-allow ng ICC. Kaya problema talaga. Dito naman sa ibang mga senador, kung may plunder case sila at hindi sila bibigyan ng pagkakataon na makapagpiyansa, i-allow ba ng korte na ipagpatuloy nila ang kanilang trabaho bilang senador through video conference? Based on experience, nung panahon na nakakulong si Senator Laila de Lima, was she allowed to participate by video conference and vote? Sa alam ko, parang hindi. Kaya it depends on the court that will be handling their case if i-allow ng huwes na pwede silang sumali sa proceedings through video conference. And secondly, there is also a question if it will also be allowed by the Senate as part of the rules. So I think i-convene pa lang yung Senado at gagawa pa lang sila ng kanilang rules. Attorney, si Partner Admar, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, maying aga si Admar po. No? Dito naman ako kay former President Rodrigo Duterte. Isinailalim po siya sa cell monitoring po. Hindi po ba ito yung mga unang basehan kaya hinihiling po yung interim release sa dating Pangulo? Dito sa kanilang sinasagawa, para bang nadja-justify yung hiling ng kampo ng dating Pangulong Duterte hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo? Dahil sa edad ni dating Pangulong Duterte, any ruling by the court pwedeng magpalit o mag-adjust. Kasi pwede siyang healthy sa ngayong araw, pero by next week, magkasakit siya. Or the month after, maging mabuti na naman siya. Kaya it will be a case-to-case basis, no, on humanitarian grounds. Kasi sa edad niya, yung presumption, there is also a possibility na hindi na kaya ng kanyang pag-iisip o katawan ang isang trial. So even if it was denied dati, pag may bagong balita tungkol sa kanyang kalusugan, yung kanyang mga abogado ay pwede sa uulitin humingi ng basbas ng korte na to suspend the proceedings dahil hindi siya capable to proceed with trial. So it's a case-to-case ruling sa korte. Opo. Speaking of former President Rodrigo Duterte pa rin po, dahil meron pong isang international non-government organization na nagsumiti nga doon sa United Nations nga, no? Nakikita nila na pinupolitika nga itong si former President Rodrigo Duterte. Sa katauhan nitong si Fujiki Shon, no? Ano pong masasabi niyo po dito? Ano kaya ang nakikita niyo pong malaking tulong sa kasong kinakaharap po ng dating Pangulo sa ICC? Any UN resolution, let's say majority UN resolution that will side with the former President Duterte, isang manifestation ng support. Pero hindi yan makakapigil sa ICC. Kasi yung ICC is subject to a treaty among countries. Yung pwede lang sigurong makapapigil sa ICC sa huli, kung mawalan ito ng pondo, no? Yung mga member countries will stop giving funds to the ICC. Tingnan natin sa ngayon, di ba? Hindi naman nire-recognize ng China, Russia at Amerika ang ICC ng Israel at natin at ng iba pang bansa. Pero it continues dahil pinopondohan pa rin ng ibang bansa. So on the matter sa may naghain ng kaso sa United Nations, it's good na nare-recognize tayo ng NGO na yan, pero hindi yan makakapigil sa proceeding. Now, magkakaiba kung manalo
ang ating pambato sa pagka-presidente by 2028. Yung pagkakaiba niyan, kasi sa ngayon, yung Philippine government mismo kung saan citizen si Tatay Digong ay siyang kumukontra sa kanya. It's the Philippine government. Pero kung yung susunod na presidente ay kakampihan siya, then it will be the Philippine government na rin yung gagawa ng paraan na makalaya siya. O ano kaya ang effect nito kung bibigyan siya ng pardon, amnesty, o talagang ipaglalaban siya sa international community? At may maraming paraan magagawa kung yung ating gobyerno ay naniniwala na kailangan siyang pabalikin. Kasi yung problema natin sa ngayon, yung mismong gobyerno natin ang kumakalaban sa kanya. Opo, ang Department of Foreign Affairs ay dinismiss naman itong claim ng naturang NGO po, attorney. Kaya rin po ba ay kabilang sa mga nagtataka na ngayon ay nagsalita na itong DFA sa issue po na kinaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte po, attorney? Lahat ng departamento ng gobyerno ay susunod sa foreign policy at sa legal opinion ng presidente ng Pilipinas. So lahat ng ito ay nakatutok sa kay President BBM. Nangyari ito kay Tatay Digong dahil kay BBM. Nung magkabati pa si VP Sara at si President BBM, walang ganitong problema. In fact, sabi nga ni PBBM, wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. At ito'y sinasang-ayunan ng dating Solicitor General Minardo Guevara. Nag-iba yung politika, kaya inipit na si former President Duterte at nag-iba na rin ang opinion ni President BBM. At pina-resign ang mga secretaries at ni-renew ang gustong i-renew at si Solicitor Guevara hindi ni-renew at pinalitan ng bagong Solicitor General na kakampi sa opinion ni PBBM. Yan yung sitwasyon natin ngayon. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa lahat ng ating mga kababayan na nanunood po at nakikinig sa mga oras na ito. Sa isyong legal, yung may final say sa lahat ng conflict sa ating bansa ay Korte Suprema. So, irespeto natin ang Korte Suprema. Huwag tayong maging marahas, no? Kasi nasa demokrasya tayo. Yung legal na pamaraan na pwede pa naman mabago kahit merong batas o hindi sumasang-ayon sa atin ang Korte Suprema. Yung legal na pamaraan ay political na solusyon. So, anong ibig sabihin nito? We have to win the presidency by 2028. Yan ang political na solusyon na makakaapekto rin sa legal na mga issues kung kakampi mo na ang presidente ng Pilipinas. At kahit sa ngayon, let's say yung batas, merong batas o interpretasyon ng Korte Suprema sa batas, nagsasabi na pwedeng hulihin at ipadala si Senator Bato sa The Hague, Netherlands, sa ICC. Irespeto natin. Pero hindi yan magiging pinal kahit magsalita ang Korte Suprema. Paano ko nasabi yon? Dahil baka balang araw, yung bagong Kongreso papasa ng bagong batas at sasabihin na hindi pwedeng ipadala ang katulad ni Senator Bato sa ibang bansa kasi kailangan dito litisin sa Pilipinas. Sa bagong batas, diyan naman susunod ulit ang Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema sumusunod lang sa batas natin ngayon.
Walang makakapigil sa bagong Kongreso balang araw na baguhin ang batas. At wala ring makakapigil sa bagong presidente balang araw sa susunod na eleksyon kung babaguhin ang foreign policy ng ating bansa. Yan po ang aking mensahe sa lahat.